puntong ito, bibigyan po natin ito ng pananaw, ang ibinunyag ni dating Congressman Mike Defensor, kung saan binanggit niya na ang pagpupumilit di umano ni Marcos Jr. na magpatawag ng joint special session, kasama daw ang mga representante ng House of Representatives at ang Senado, ay sa layunin para matugunan ang krisis sa Mindanao, partikular ang mga lugar na sinalanta po ng lindol noong nakaraang linggo, ang Far South Mindanao, sa area po ng Sarangani, General Santos area at sa Karatig lugar, no? Mga kababayan, it was a 7.8 magnitude earthquake at marami po ang namatay, mahigit na yata 30 ang kumpirmadong patay, may mga missing pa, at malaki po ang damage sa mga infrastruktura at ari-arian ng ating mga kababayan. Subalit, nakakapagduda ang timing. The timing of the special session of Marcos is very suspect. Bakit? Kasi natataon po ito sa lantarang mga indicators na minamaniobra ni Marcos Jr. na maaagaw ang inisyatiba sa Senado, makokontrol at mahahawakan sa liig ang majority senators nang sa ganun po ang anumang kagustuhan ni Marcos na durugin at lubusang maibaon ang Senate Blue Ribbon Committee investigation, nang sa ganun hindi na makakalkal at maibubunyag pa ang kanyang kriminal na pananagutan at ang kanyang pinsan sa pagiging mastermind sa 1.9 trillion pesos flood control projects and among others na mga hindi pa naiimbestiga na mga pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan, ay lubusan ng hindi magkakaroon ng Senate Committee on the Blue Ribbon Investigation. Maliban dyan, syempre kailangan ni Marcos madurog sa impeachment case process sa Senate Impeachment Court si Sara Duterte. Kung hindi man kaagad makukuha ang 16 votes required by the Constitution to be the minimum 2/3 threshold na para magkaroon ng conviction decision laban sa isang impeachable official, and for that matter si Vice President Sara Duterte, at least sa buong proseso po ay madudurog si Vice President Sara Duterte doon sa Senate Impeachment Court. Hindi magagawa lahat yan ni Marcos Jr. kung hindi niya makokontrol ang Senado. At kaya, ang pangatlong pinagtatakhan natin ay pwede naman pong gawin ang pagtulong sa mga kapatid natin at mga kababayan sa Mindanao nang hindi nagpapatawag ng special session. Sapagkat mayroon naman pong automatic allocation sa disaster and mga kalamidad na nakalagay po ito sa Office of the President. Bilyon din po ang pondo na ito, mga kababayan. And hindi na kailangan magpasapa ng special budget allocation sapagkat hindi naman buong Mindanao ang naapektuhan po, mga kababayan. Doon pa lang sa National Disaster Risk Reduction Management Office at sa Office of the Civil Defense o OCD ay sasapat na po ang kakayanan ng gobyerno na tugunan ang pinsala na naidulot ng malakas na paglindol sa Far South Mindanao area na hindi kailangan ang special session ng Kongreso. So bakit magpapatawag ng special session ng Kongreso? Ito po ang mga ibinunyag ni dating Congressman Mike Defensor. Number 1, kailangan magkaroon ng special session so that ang panibagong alignment ng majority block sa Senado ay magiging official. For example, di ba may 12 hudas na si Marcos Jr. Ngayon mukhang nagpalabas ng kanyang intensyon si Joel Villanueva para hindi halata kunwari, pero bistado naman, dadalo daw siya sa pinatawag ni Marcos na special session. So kung dadalo si Joel Villanueva, magiging 13 po ang bilang ng mga 12 hudas. So magiging 13 hudas ang senador ni Marcos without appearing na si Joel Villanueva ay tumawid na para makaiwas doon sa kanyang pananagutan posible
sa kaso sa pagkakaroon ng korupsyon at issue ng pandarambong amounting to 350 million pesos. Similarly sa kaso pareho kay Chis Escudero na kumita at nakinabang din sila ng limpak-limpak na pera. Kaya po, para maiwasan na madurog at mapuruhan at baka matuluyan sila sa pagiging guilty doon sa kanilang kinasasangkutan, itong si Escudero at ngayon ay si Joel Villanueva ay mukhang tatawid. At para hindi halata, kunwari, nag-attend sila ng special session na ipinatawag ni Marcos, which is in the first place unnecessary. Hindi kailangan sapagkat nandyan naman po ang mga mekanismo at mga dapat gawin ng isang national government leadership sa ilalim ng Office of the President that does not require anymore, or these actions do not require anymore, the holding of a special session. So kung itutuloy ang pagsasagawa ng special session at dadalo si Joel Villanueva, ang sasabihin niya na dumalo ako para magkaroon ng makabuluhang pagtitipon ang Senado at makapag-participate doon sa special agenda na pinatawag ng Presidente. So magiging 13 sila. On that side, pwede pong magkaroon ng eleksyon ng panibagong Senate President at makukumpirma na ang panibagong Senate President pro tempore, Senate Sergeant at Arms, at saka yung Senate Secretary. And all committee assignments can now be taken away from the group of Senator Alan Peter Cayetano. Wow! Di ba pagkatraidor yan? At palusot, sakaling gawin ito ni Joel Villanueva, wala na rin siyang pinagkaiba kay Chis Escudero, mga duwag, walang paninindigan, at inuuna ang makasarili na interes. Sapagkat mayroon silang bit-bit na bagahe. At ano pong bagahe niyon? Ang pagkakasangkot nila sa multi-million na pakinabang mula sa flood control o kaya sa iba pang insertions na ginamit nila para makakuha ng malalaking pondo. And it appears now that among those na nakinabang ay si Joel Villanueva at si Chis Escudero, kaya naman po mayroong hawak na mga baraha o mga panghambalos at pang-blackmail, sila Lisa Araneta, sila Bongbong Marcos at sila Martin Tambaloslos laban sa kay Escudero at kay Villanueva. So para maging convenient excuse, tatawid si Villanueva bukas para isagawa or kung sa Miyerkules man o Martes ang pagdalo di umano sa Senate Committee sa pagdalo niya sa joint special session ng Kongreso na ipinatawag po ni Ginoong Marcos Jr. Wow! Napakamura at napakabarat ng prinsipyo ngayon na pwede mo nang ibenta just because you want to evade or avoid na makakasuhan ka at posible na magkaroon ng guilty verdict or conviction sa kaso ng pagkakasangkot sa korupsyon nitong dalawa ni Villanueva at ni Escudero, ay naging madali para sa kanila ang gumawa ng ala Judas at ala walang kahihiyan, nakataksilan at pagtraidor. No? Bagamat wala pang formal na deklarasyon hinggil sa ganong paglipat tuluyan ni Joel Villanueva sa kampo nila Gatchalian, pero makikita naman po na ang kanyang kiling o ang kanyang tendency right now ay papunta sa pagsasampa sa likod ng mga 12 Judas. At nakita natin, kumakalat din ng pictures kasama si Joel Villanueva, si Mig Subiri at si Gatchalian. Mukhang nag-usap na sila. At palulusutin nila na they are doing this para hindi mabinbin at mapornada ang mga legislative actions or agenda na nakatiwangwang simula po nang magkaroon ng salpukan ang Senate Alan Peter Cayetano Block na mga The Brave Senators na originally sila po ang majority at dito sa Marcos Senators na tinatawag na 12 Judas at magiging 13 Judas na kapag tumawid ng lubusan si Joel Villanueva. Ayun.
So, ano po ang agenda talaga? Maliban doon sa pagkuha ng buong kumpas at inisyatiba away from the side of Senator Alan Peter Cayetano, kapag may 13 na po na mga senador, si Marcos na kontrolado at namamanipula niya at nadidiktahan at napapasunod sa kanyang kagustuhan, they do not need anymore ang siyam na mga senador na matitira dito sa side ni Senator Alan Peter Cayetano sapagkat kailangan lang nila ng 13 para magkaroon ng quorum at magkaroon ng regular majority. Sila-sila na lang ang pwedeng magsesyon, sila-sila na lang din po ang pwedeng magdesisyon, mga kababayan. Because pagdating po sa butuhan, pagdating po sa mga motion, resolution, at mga desisyon at pati na pamumuno sa komitiba, ang matitira po siyam on the side of Senator Alan Peter Cayetano at magiging 13 na ang grupo nila Gatchalian at nila Tito Soto at Ping Lacson, kasama na ang dalawang huling naghudas na posible kasama na rin si Joel Villanueva. Hearing and listening to the news indicators na papunta na siya patawid dito sa grupo nila Gatchalian, ay wala na po tayong pagdududa. Yun nga po talaga ang patutunguhan nito ng kabolastugan, ng kawalan ng prinsipyo at paninindigan nila Villanueva. So aside from the internal squabbles in the control of the Senate, gusto rin po ni Marcos Jr. na ang conviction ni Sara Duterte ay mahabol o maipahabol o maisakatuparan. Kung hindi man kaagad, ay at least may 13 na boboto na magpapasiguro na convicted si Sara Duterte at 3 na lang ang kulang para sa pagpapakonvict sa kanya at lubusan na siyang hindi na magiging vice president at siya ay may didisqualify na perpetually sa pagiging kandidato o magiging bahagi ng gobyerno once the vice president shall be convicted at the Senate by way of 16 votes minimum. So yun po, target ni Marcos yun. Pero subalit, kapag nakuha na nila ang 13 na mga senador nila Marcos, ay kaya na po nilang diktahan ang kumpas ng Senado at yun nga ang sabi ko, magiging dekorasyon at parang flower decoration sa flower vase ang kalalabasan ng grupo nila Senator Alan Peter Cayetano. They can debate, they can argue, pwede po silang maging bahagi ng deliberasyon at mga argumentasyon, pero walang bisa at walang bigat ang kanilang numero sapagkat siyam lang po sila kumpara sa 13 na senador ni Marcos. So makarry over talaga ang mga motion. Pero doon sa pagbabago ng saligang batas, na kailangan po ay 3/4 ng buong Senado na mga miyembro ang numero, that means 18 ang kailangan nila. So mabigat-bigat yun sa conviction of an impeachable officer. For that matter, in the case of Sara Duterte, ang kailangan po ay 16, 2/3. So sa pagbabago ng saligang batas, through the Constituent Assembly o CONAS, ay 18 na mga senador. However, ang 13 ay pwede na pong magkaroon ng panimula na pagbubuo ng hakbang upang kanilang kulikutin o kalikutin at kanilang baloktutin ang ilang probisyon sa saligang batas until makukuha nila ang minimum 18 senators na ito. 13 na sila, mga kababayan. So therefore, it is very apparent kung ano po ang long-term goal ni Marcos dito. Kailangan po niya ang Senado na sunod-sunuran, na didiktahan, at para mangyari yan, kailangan sigurado siya sa minimum na 13. Aktibo at nakokontrol niya. And that is the reason magpapatawag siya ng special session. Kasi kung aantayin pa ang pagbubukas muli ng Kongreso sa pag-resume ng kanilang sesyon, that will be on the 4th Monday of July, in time for the State of the Nation Address, at hindi nakapagbuo ng 13
itong grupo ng mga senador ni Marcos Jr. ang mananatili po na lehitimo at legal na presiding officer during the State of the Nation Address sa joint session of the Senate and Congress will be Senator Alan Peter Cayetano. At siya din po ang mamumuno at magtitimon ng pagtakbo ng presidium o ng plenaryo sa Senado. So hindi papayagan ni Marcos na magsasalita siya sa State of the Nation Address na si Cayetano ang nakaupo na Senate President. That would be on the 4th Monday of July. So prior to the 4th Monday of July, the only way for Marcos to establish 13 senators at ito ay maging lehitimo ay magpatawag ng special session. At gagamitin niya na palusot itong Mindanao crisis di umano, lalo na sa far south Mindanao area, na hindi totoo. Hindi totoo na hindi kayang tugunan at ipatupad ng gobyerno ni Marcos ang nararapat na mga relief and rescue as well as rehabilitation programs doon sa bahagi ng Mindanao na tinamaan ng malakas na paglindol. Hindi kailangan ang joint session or special session na ito. Pangalawa, ang budget ay nandyan na. Nandyan po sa National Disaster Program at yan po ay hindi mo pwedeng galawin kung hindi para sa disaster and relief and impact of calamity. So nandyan po ang billion-billion na pondo. Pwedeng i-access na yan ng Office of the Civil Defense at ng NDRRMO or the National Defense, and even the Office of the President can do that without going to the extent of holding itong tinatawag na special session. So the purpose indeed of the special session is to create a condition and an opportunity for the senators to gather together in an official congressional act or congressional or legislative agenda that will justify kung bakit 13 sila and that will justify kung bakit pwede na silang mag-elect ng panibagong officers ng Senado, and they can now have a regular quorum and regular majority numbers in the constitutional requirement. So, yun. The only way for them to be able to do that is to gather in a legislative manner. And that proposal of Marcos or diskarte ni Marcos na gawin ang special session jointly with the House of Representatives and the Senate will provide the opportunity para maisagawa po ang tinatawag nating special na pag-take over na ng 13 na mga senador sa mga komitiba at mga opisyal ng Senado. Wow! Joel Villanueva, palusot ka pa at kayo ni Marcos na kunwari special session. Pero ang layunin ninyo ay mabuo ang minimum na 13 senators that will constitute the regular quorum and the regular majority number of the Senate, so that yung dating majority na na-elect or nag-elect kay Senator Alan Peter Cayetano as Senate President at kay Senator Loren Legarda as Senate President pro tempore ay hindi na po nila magagamit ito nila Senator Alan Peter Cayetano, and the rest of the operations ng Senado ay direktang makokontrol na ni Marcos sa pamamagitan ng pagbubuo ng 13 hudas na mga senador. And yan ang purpose kung bakit nagpalabas ng statement si Joel Villanueva na he is thinking to attend or he is opting. Pinag-iisipan niya at mukhang doon papunta ang kiling ng kanyang desisyon na mag-attend sa pakulo at palabas ni Marcos na joint special session of the Congress na ang layunin naman sa talaga lang ay maniobra sa politika na nagmamaskara kunwari sa pagiging concern, sa krisis sa Mindanao at para sa ating mga kababayan. No! This is another form of scandalous maneuver of Marcos using itong kalagayang kalunos-lunos at nangangailangan ng pagtulong naman talaga ng mga kababayan natin at ng mga kapatid natin doon sa Mindanao, gagamitin ni Marcos para magpalusot ng kanyang diskarte na joint special session of Congress. Bistado na, booking na kayo. At hindi tayo titigil na ito po ay maisisiwalat natin.